Hi guys, what's up mga kabarangay? So for today's video, i-share ko sa inyo yung naging trade ko today, Friday, December 5, 2025. So, ang nangyari kasi, 'di ba, on my previous video na ginawa, na banggit ko yata doon na yung account ko is up siya ng 9%. I think nabanggit ko yun sa previous video ko. And today kasi Friday, no, may mga talo tayo nung nakaraan at saka kahapon at saka kaninang umaga, talo yung mga trades ko, no? And today, nag-end na ako mag-trade. Kumbaga, nahit ko na yung quota ko kahit papano is yung daily max profit ng account is dapat hanggang dun lang, hindi ako pwedeng lumampas, ano? So, ang nangyari, after mag-take profit nung dalawang trade ko is, which is 1:3, yung talo ko kahapon and nung nakarang araw at saka yung kaninang umaga, kahit papano, nabawi ko siya. And at the same time, nag-end ako this week ng kahit papano 4% profit gain doon sa account ko. So, overall, meron akong 13 plus, okay, na profit na 13% profit doon sa account ko. So, medyo malayo-layo pa ako doon sa goal ko, no? Para ma-hit ko yung consistency rule nung proper account or yung funded account ko. Okay? So, i-share ko sa inyo maya-maya dito sa laptop ko kasi nakauwi na rin ako ng city, which is kung nasaan man talaga ako naka-base, ano? And komportable ako mag-vlog, gumawa ng content about trading kasi nga may maayos akong setup, lalong-lalo na sa laptop ko. Okay, mostly kasi dito magandang mag-chart kasi sa phone lang ang hirap mag-charting, no? Pag sa phone, maliit, and at the same time, okay lang sana kung magsiset ka lang ng trade, no? Tiyagaan talaga. Pero sa paggawa ng content right now, nandito ako sa city, phone yung ginagamit kong pang record right now, and mamaya lilipat tayo sa laptop ko para at least mas maganda yung viewing natin ng chart pag nag-charting na tayo. Okay, so ayun, and I just wanna be honest with you guys, I'm still unprofitable trader. Okay, I want to be honest, I am unprofitable trader, and I wanna record myself on my journey as a trader, no? Kasi alam ko mismo mahirap yung pinagdaanan kong process kung nasaan man na ako ngayon sa trading journey ko kahit na unprofitable pa ako. Kasi alam ko sa sarili ko, nandito na ako eh. Papunta na ako dun sa take off. You know? And me, myself, and I, wow. Me, myself, and I, no? Ako mismo, nararamdaman ko yun, no? Noong, for example, noong malapit na akong, ay, kumbaga, this year, magiging funded trader ako, no? Yun yung nasa mindset ko, yun yung nafe-feel ko. And by the end of 2025, magiging maganda yung trading journey ko. Nararamdaman ko yun. And for the last 3 quarter or for the past 3 months of this year, nakakakita na ako kahit papano ng medyo okay na result. Nakakapag-withdraw na sa pagtitrade ko sa ibang market like sa crypto, since doon naman talaga yung may malaki akong talo, no? Sa crypto nakakapag-withdraw ako pa unti-unti, and kahit papaano masarap sa pakiramdam na nakakapag-withdraw ka, 'di ba? And at the same time, ang nangyayari doon, nagkakaroon ka ng kunting motivation, mas gaganahan ka, hindi mo na naisip yung malaking natalo mo sa trade, no, sa trading journey mo, yung mga natalo mo doon, kasi nakafocus ko lang doon sa long term result, no, kasi ganoon naman talaga eh, bago mo makamit or makuha yung success na gusto mo, for example in life, kung gusto mo siyang makuha, marami ka pang pagdadaan ng process para at least, no, yung character and yung personal development mo nandun, no, nandun ka papunta doon sa journey na gusto mo na makuha mong result, 'di ba? And at the same time, it's a part of the process, no? Kung gusto mong maging successful, you need to build yourself, your character, your personality, your habit, no? Marami kang dapat i-build muna. Siguro may mga taong biglang
success agad, naging successful sila overnight or for the past few months, siguro may mga ganong result kasi nga nag-invest na sila before, kahit na hindi ito yung line na tinatahak nila, pero marami na silang naging struggle in the past. And at the same time, nag-accumulate na yung struggle na yon, yung skills na yon, yung mga natutunan nila in life, mga ginagawa nila, and napunta na sila doon sa success na gusto nila. Kaya, for example, may nakikita tayong mga biglang naging successful, pero hindi natin nakita yung mga pinagdaanan nila in the past. 'Di ba? So, ganun din yung pagtitrade ko sa trading journey. Ako, uh, I want to be honest with you. Malaki na yung natalo ko sa pagtitrade for the past 7 years. Pero hindi pa rin ako humihinto. Bakit hindi ako humihinto? Kasi yung vision ko, yung focus ko sa future, no? Naka-focus ako sa present moment and hindi ako nag-i-stay in the past, no? Kumbaga yung dinetouch ko yung sarili ko doon sa perang natalo sa akin, no? Hindi ako nagpapa-stress. Okay, natalo, nawala yung pera na yun, pinaghirapan ko. It's my hard-earned money and so what? It's my own decision, 'di ba? No, it's my mistake. It's my own decision. It's my journey. No, it's my future, no? Kasi nagsa-sacrifice ako kasi alam kong mahirap, no? And hindi siya madali na process and journey. Gusto mong maging profitable overnight, after 1 week, after 1 month, after 3 months, after 6 months, gusto mong maging profitable agad. Walang ganun kasi sa trading eh, no? Kung may ganun man, swerte niya, no? Kasi most of my friends or kakilala, ka-group chat, no, mga napapanood ko sa podcast, interview, they have this long-term process na over after 10 years tsaka lang sila naging profitable. Na yung mga big time profitable na talaga sa pagtitrade, no? After 10 years, after 5 years, no, doon lang nila nakuha yung process, 'di ba? So anyway, napahaba na yung intro natin dito sa charting natin. Ano? So, jump na muna tayo sa charting natin. Next time na ulit yung talk natin. So, napapadaldal tayo, no? Well, I just love talking, ano? So, let's go! Hi guys, this is Raymond. So, let's start the charting. So, I wanna show you my trade today since Friday today, okay? So, ang forex market kasi guys, which is gold yung tinitrade ko ha, gold pair. So, ang forex market kasi, hanggang Friday lang, no? So, this is my trade. Actually, no, ang bias ko last time ay bearish. Okay. Pero, as I said nga, trade what you see. Okay? So, ganun ang ginagawa ko. Minsan, kunyari, ang bias ko, bearish sa lower time frame. Lower time frame bearish. Pero may mga nakikita kang market structure shift, no, change of character. Pag may mga nakikita akong ganun, no, trade what I see. Yun yung ginagawa ko. So, this is my trade, no, kasi last time sabi ko, ay, karoon ng liquidity sweep dito, kako 1 and 2. Okay, so syempre expected ko bababa siya, no, or magre-retest dito sa area na to. Yun yung pagkakaalam ko. Pero, no, hindi. Respected niya yung current previous fair value gap dito. Yung daily. Okay, respected niya. So, baba tayo ng 4 hours time frame. So, as we can see, we still bullish. Kasi, na-reject niya yung
4 hours, bearish fair value gap. So, niretest niya, pero nagtuloy-tuloy siya. Okay. So, break niya sa 4 hours. No, alisin natin yan. Para maliwanag yung chart natin. Anyway, I am just sharing. No. Kasi nga, I want to record myself. It's up to you na lang kung papanoorin mo hindi. So, yan na nga. Ito yung daily fair value gap natin. Okay. So, sa loob kasi ng mga fair value gap, may mga order block doon or demand. No? Or support. Okay, may mga support doon sa loob ng fair value gap. For example, ito, sa loob ng daily fair value gap, may makikita ka dyan ito. Support. Or, depende kung ano tawag mo dito. Support, demand, no? Order block. Diba? Respected niya. Hindi siya na-break. So, baba ulit tayo sa 1 hour. Ito kasi guys, kung bakit bearish yung bias ko last time. Dito, may niretest niya to eh. No? Dito mga previous resistance. For example, ito. May 1 hour fair value gap dito. No? Break niya. Naging volatile yung price action niya dito. Tapos, retest niya. Tapos, bumaba siya. Diba? Bumaba yung price niya. So, ako naman, kahapon, may another fair value gap dito. Bearish fair value gap. Naka-sell position ako dito. Ang tina-target ko dito sa sell position na to dito, itong low na to. At saka ito. So, nagtuloy-tuloy siya pataas na invalid siya. Stop loss ako. Kaya ako natalo. So, sinishare ko yung talo ko. Yung mga losing trade ko. Para alam nyo rin. And, bago ako matulog kasi kagabi, may iniwan akong trade. Talo. Well, actually, talo yung mga trades ko kahapon. And ito kasi yung trade ko dito. May iniwanan akong trade bago matulog. Naka-buy limit. Bakit ako nagkaroon ng buy limit? Wait lang, hanapin natin. Alalahanin natin. Five minutes. Ito. Dito sa 5 minutes. Okay. May buy limit dito. Ito dito. Bakit ako nagkaroon ng buy limit dyan? Kasi may fair value gap dito. 5 minutes fair value gap. No? And as I said, doon sa fair value gap na yun, may mga pwede kang entryhan na order block, another fair value gap na maliit sa lower time frame, order block, demand, no? So, pagpunta ko ng 3 minutes time frame kasi guys, may nakita akong another 3 minutes fair value gap for buy position, buy limit order. So, nag-set ako niyan. Yung price kasi kagabi, anong oras to? 2:00 na. Ito, 2:00 na guys. So, mga 2 or 3 yata ako natulog. Nakalimutan ko na kung anong oras. Basta late night na rin yun. Nag-set ako ng buy limit order dito. Para kahit tulugan ko na, win or lose. Ganyan. Bahala na dyan, diba? May sinusunod ka namang, risk per trade mo diba? Capital per trade. No? So, ayun. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung price. Na-hit niya yung buy limit order ko. So, playing siya. And, habang nasa work ako kasi, sabi ko, may rejected dito na inverse fair value gap. Nag-break siya, yung mga body ng candle, no? Tapos, syempre, 8 AM yung open ng market dito sa South Korea.
Ang nangyari niyan, syempre, alam kong invalidated tong ano na to, inverse fair value gap, tataas to. Kasi nga, yung buy limit order ko dito sa 3 minutes fair value gap is respected niya. Ano, so, dito lang yan. No, syempre, hindi pa nakikreate tong price action na to wala pa yan. Ayun na, so, ako, nag-entry na ako dito. Pag open ng market, nag-re-entry ako. Market order. So, this is 1:2. Ito, 1:2 rin. No. Dito ako nag-entry niyan. So, hinuhold ko pa yung trade ko kasi may nakita naman akong another bullish fair value gap. No. Inside of inverse fair value gap. No. So, holding ko pa rin yung position na to. Hold ko pa rin. Ngayon, since itong winning position na to, yung stop loss natin nandito, no, 1:2, hinuhold ko pa siya pababa. Ngayon, nung nakita ko na malapit na siya dito, may stop loss, close ko na lahat ng trade ko. Maski itong winning position na to. Close ko na. Ngayon, alisin muna natin to para maging malinis. Ay hindi, wag na. Ngayon, since itong area na to, no, alam kong kahit papano mariretest pa to since na stop loss na ako, hanggat hindi nabe-break tong area na to, hanggat hindi nabe-break tong area na to, positive pa rin ako for buy position. Positive pa rin ako for buy position, guys. Kaya ang nangyari, no, since overbought na dito sa ilalim yung RSI ko, ay oversold, do. Nasa ilalim na siya, oversold na siya. And respected yung area na to, 5 minutes fair value gap. As I said, naghahanap ako ng sniper entry into 1 minute. No. So dito, meron kang makikitang order block. Papakita ko sa inyo. Yung order block candle, hindi ko gaanong talagang kabisado. Pero pag nakakakita ako ng ganitong klase, ito guys, itong candle na to, ay, wait lang, yung drawing natin, delete natin. Basta ganitong klaseng candle, ganitong itsura ng candle. Kulay pula. Basta itong block na to, pag nakakita ako ng ganyan, it's either your market structure nasa buy or nasa sell position, no? Yung market structure. Pina-plot ko na yan basta pag nakakita ako ng ganyan na candle, no? Hindi ko alam kung anong tawag dito, kung order block ba talaga. So, plinap ko siya kasi familiar na ako sa pattern na to. Well, ma-add ko lang, trading is pattern familiarity din naman, no? So, plinat ko siya inside of 5 minutes fair value gap. So, syempre, nag-pump yung market dito, 'di ba? Ako, alam ko kahit papaano, nararamdaman ko, bababa pa siya dito, mariretest niya ulit tong area na to into 1 minute time frame. So, nag-abang ako dito ng another buy position. So, 1:3. Okay, 1:3. And after nyan, no, yung RSI natin, yung trend line natin na ginawa dito for another confluence, 'di ba? Bullish pa rin naman kahit papaano. And sa 5 minutes time frame kasi guys, nagkaroon ng pump diyan sa area na 'yan. Hapon na to break time ko to actually. Hapon to, mga 5:30 PM. Saan na ba? Ay hindi, lunchtime pala. Lunchtime, tama. 11:50. Nag-pump siya into 5 minutes time frame. Ang laki nung ginawang fair value gap niya dito.
So since valid yung price action niya dito, nag-tap siya sa 5 minutes fair value gap sa mga order block or demand zone na pinaplot ko, no. Well, kanya-kanya naman tayong magbasa ng chart. Pero ako, this is the way I read naman based on my experience din sa market. So malaki siya. Ako naman, since pwede ka naman na mag-entry dito, wait lang. Pwede rin naman ako mag-re-entry dito, guys. Itong area na to, yung pinakaunang gap dito. No. For example, dito. Entry ako dito. No. Tapos, yung stop loss ko, dito rin sa baba. So, kaya ng 1:2. No. Pero ako, gusto ko pang ma-dissect. Ano, as I said sa previous video ko, I want to dissect the story of the candle. Kaya ako bumababa ng 1 minute chart, 1 minute time frame. I want to dissect, I want to know the story of the candle. Ganun ako. So, since may mga kasi nagwa 1 minute entry din naman ako 1 minute, 3 minute, 5 minute. Yan yung mostly na ini-entryhan ko. So, ako, for example, this one, no? 'Di ba? First, second, third. Ito yung first fair value gap, second fair value gap, third fair value gap. Ako, ang ginagawa ko, since may 5 minute dito na fair value gap, pag malaki yung fair value gap, tapos pag visit ko ng 1 minute time frame, may nakita kong fair value gap, i-entryhan ko yan sa gitna. Bakit sa gitna? Yun yung trip ko sa gitna. And at the same time, I have another confluence din kasi sa Fibonacci level area ko. So, ipa-plot ko siya dito, no? Sa pinaka-high nung price, no? Pa-plot ko siya, and yung confluence ko, dito yung premium area nitong fib ko. So, sakto siya. Kunyari, ito yung gitna ng fib ko, premium level. Plot ko siya, magkapantay sila nung 1 minute time frame ko na fair value gap. So, set na naman ako doon. Alisin muna natin to. No. So, plot ako ng ano ko dyan. Buy zone area ko. Buy limit order. Diba? So, ayan. Tapos, I have another indicator pala, yung VWAP, AMA, Exponential Moving Average. So, ayan, open ko lang yung indicator ko for another confluence. As you can see, guys, nakafocus ako sa price action, market structure. May mga stop loss ako dito, pero yung bias ko, sinusunod ko pa rin. Kung ano yung nakikita ko sa market, yun yung ginagawa ko, no? Gusto ko lang sumabay. I want to go with the flow. Yun yung nasa mindset ko. So, kung titignan mo, no, yung VWAP ko at saka 200 AMA, since yun yung pinakamalakas na sinusunod kong trend indicator, no. So, na-break yung VWAP, nag-pull back, nag-stay lang siya dito, no. Above pa rin siya ng kumbaga nasa taas pa rin yung price, 'di ba? Nasa baba pa din yung 200 AMA ko at saka VWAP. And at the same time, yung trend line na plinat ko dito, no, bullish pa rin siya. Tumatama pa rin mga support area. Kahit na nagsisignal na lang bear, no. May mga signal kasing binibigay naman kahit papaano. Which is tama naman. Nagsignal siya ng bear dito sa price action na to, bumaba. Pero syempre, yung overall bias ko sa market structure, is bullish. Kaya ako naghahanap ng another entry. So, re-entry ako, 1:3, no? So, expected ko, may mga liquidity dito sa taas na to, itong mga area na to, no? Kaya ako naka-plot ng liquidity area dito, yung mga yan, no? 1, 2, 3, no? Expected ko na matatap niya to. Kaya niyang kunin kasi nga nasa trend market tayo ngayon sa bullish. No, alisin muna natin yung indicator ko para malinis. No.
Ayan. Actually guys, kanina, i-close ko na sana manually dito nung naglaro dito yung market. Kaso, no, since may resistance akong ginawa pa dito, hinayaan ko lang, no. I just let it flow, no. Pero syempre, nag-TP na yung 1:3 natin dito. Bawi ko na rin yung talo ko dito, no. Kumbaga 1% trade, gain ng 3%, positive 2%. And dito, malakas yung pakiramdam ko, as I said last time. 'Di ba? Sabi ko hindi na ako magte-trade ng malaking lot size, ano. Sabi ko doon, magte-trade na lang ako 0.5 to 1%. Pero sobrang taas nung conviction ko, kaya kong laruin yung lot size ko, no? Kasi nga gain naman yung account ko, kaya ko siyang laruin kahit papaano. So nag-trade ako since profit naman na yung position ko dito, guys. 'Di ba? Sa 1 minute time frame, alam ko na profit na yung position ko. Nag-set ako diyan ng break even stop loss dito sa ano na to, area na to, dito sa low na to, no? So, pagka-pop ng 5 minutes fair value gap, yung entry ko dito, ginawa kong 2%, no? Kaya ako siya nilaro kasi may winning position ako dito sa area na to. Free trade na siya. Risk free na siya, no? Wala na akong talo doon. Kaya yung puhunan ko dito, or let's say yung 1% ko dito, nilagay ko dito, kaya siya naging 2%. So, this is 1:3. So, naging 6% siya overall, no? Kaya kasi ito guys, naka-plot din to for fair value gap tong gray area na to eh. Naka-plot to, tong gray area na to. So, kanina, tignan nyo kasi in-adjust ko to kanina ng 3.5 to 3.6. In-adjust ko siya kasi nga gusto kong i-target yung liquidity area sa left side. Ano? Ang nangyari, nag-stay siya dito, nag-consolidate dito sa area na to. Ang tagal nito, guys. Ang tagal nito. Ilang oras to? Mga 1 hour ata. Mga 1 hour. Kasi habang nasa work ako, nakatutok lang ako sa phone ko eh. Tinitignan ko lang. Pero yung unang trade ko talaga is 1:3, right? Pero in-adjust ko siya ng 3.6. No? Kaya ang nangyari, natagalan, in-adjust ko ulit sa 1:3. Pagka-adjust ko niyan, kasi nakita ko yung price nandito na, bago ko ilagay sa 1:3 ulit, binalik ko. Tapos nag-pump, nagko-consolidate lang siya dito, hindi niya kasi kinuha. Ito oh. Ito yung pinaka-high nung candle. Minanual close ko na to eh. Kasi baka bumaba eh. Kasi fair value gap nga tong gray na to eh. So, nag-consolidate siya dito. Kung hindi ko binago yung 1:3 na first target ko, TP na to. Okay na to. Kaso in-adjust ko. Kaya nung in-adjust ko, napunta siya sa 1:3 trade ko. Hindi ako nakontento, no? Bumaba siya. Ngayon, binalik ko. Pag-pump nitong candle na to, hindi niya na inabot muna to. Tapos, ang tagal na nag-consolidate na dito sa area na to. Since alam ko sa sarili ko na fair value gap na to, parang nire-respect niya kasi nagko-consolidate eh. Baka mamaya biglang bumaba eh. Kasi nga, ay fair value gap dito eh. Baka mamaya i-retest niya to eh. Itong naka-plot na to. No. Ngayon, pagka manual close ko, after few minutes, 15 minutes I think to 10 to 15 minutes I think, bigla siya nag-pump. Pero okay lang, no? Still 1:3. Kasi manual close ko na siya dito sa area na to. Dito. Malapit-lapit na, no? Sa TP target na rin naman. So still 1:3 in at the same time, no?
positive yung account ko na nag-end this week. So, yung mga naka-plot na liquidity area, kahit papano, na-tap niya. O, nakachamba ako. No? 2 trades na 1:3 with 1% and 2% risk. Yung talo ko kahapon and talo ko kaninang umaga, nabawi ko siya. No? So, next week, or by Sunday, siyempre, matutulog ako, magpi-play pa naman yung market since 7 AM yung close ng market. So, bukas ko na lang ulit i-visit yung chart para makapag-charting. And anyway, gagawa ko ng another video about sa preparation ko for next week. No? So, ayun lang, gusto ko lang i-share yung ginawa kong trade this day and yung mga losing trade ko, since hindi ko naman kayang i-document everyday kasi nga sobrang busy ko rin sa work. No? Today lang, Friday. Basta kapag free time ko, kunyari Saturday and Sunday, basta pag may free time, I'll try to record myself, 'di ba? At least may ako, parang documentation ko na to, journal ko na to, 'di ba? Video journal, documentation vlog, 'di ba? Unprofitable trader. Kasi mararamdaman mo naman 'yun. Unprofitable ka. Tapos alam mo sa sarili mo, as long as na nag-show up ka, consistent ka, darating yung time, yung profitability time mo na na inaantay, no, in the right time, makukuha, mag-show up pa rin yung result na gusto mo na mangyari, no, as long as na never give up, be consistent, no, have a routine, kasi routine is very important for me, no, routine is very important kasi kapag may routine ka, yung routine na yun, nagiging consistency mo yun, nagkakaroon ka ng consistent dun sa real life outside trading. So kapag nag-trade ka na, since alam naman natin na ang trading is consistency, psychology, emotions, no, you need to be consistent on yourself, on your strategy, the way you trade, the way you risk, diba? You need to be consistent. So find another hobby outside trading para at least nalilibang ka yung stress mo sa market, yung stress mo sa pag-trade, lalo na kapag dire-diretso yung talo mo. And even me, I wanna be honest, may mga talo akong straight, no, 10 losing straight, diretso yun. So, ganon kahaba, no? Pero nakaka-survive pa rin yung account ko kahit papaano, buhay pa rin yung account ko. So, doon ako natutuwa. So, as long as na manageable mo yung risk mo, yung win rate mo, no, since profitability naman yung probability, focus lang tayo dun, 'di ba? So hanggang yun lang, hanggang next video ulit, no, gagawa ko, record ko yung possible trade natin by next week. Yun lang. Until my next video, God bless.